So yun guys, bali eto, gagawa ulit tayo ng series valve protection para sa mga driver unit natin. Pero ang gagamitin natin ay yung MKP. Bali pangalawang customer natin na umorder ng MKP. Yung isa is taga Iloilo, and then pangalawa itong si Sir Rexon ng taga Valenzuela. Okay, MKP na 1.5 UF and then 400 volts. Shout out, and then maraming salamat kay Bossing na umorder sa atin ng series valve protection. Okay, materialis natin dyan ay yung MKP na 1.5 na 400 volts. Tapos series valve natin na 12 volts by 35 watts. Okay, tapos gagamit tayo ng 5 ohms na 10 watts na resistor. Okay, tapos siyempre shrinkable tube, and then yung wire na gamit natin dyan is siyempre copper yan. Okay, voice over muna tayo kasi hindi ako salita dyan. Okay, unang step is kakargahan mo lang ng tingga yung mga na dapat paginangan tulad ng wire, and then yung alambre ng MKP. Mas madali gawin ito sa capacitor ng electric pan. Bali, isi-series mo lang yung MKP na capacitor natin tapos yung series valve natin, okay? Sa mga hindi nakakaalam kung ano yan or paano yung gamit niyan, para yun sa mga driver unit natin or sa mga tweeter natin na protection para hindi siya basta-basta masusunog once na ma-overcurrent siya, hindi niya kaya yung lakas ng amplifier. And then sa mga feedback ng mic, napakalaking tulong yan. Okay, iba yung presyo ko sa MKP against sa starting capacitor ng electric pan kasi yung MKP is medyo mahal siya. Okay, yan, nahinang ko na yung kabilang side ng MKP. Next move is kakargahan mo ng tingga ulit yung kabilang side niya. Then isi-series mo lang sa may isang paa ng bulb natin. Okay, hindi tayo gagamit ng ground na. Kung makikita nyo, sa gitna, dalawang pin na yan, dyan natin i-connect yung capacitor natin and then yung wire. Okay, yan, nakasiris na yan. Next move is yung kabilang side naman. Bali, ganun din ang proseso dyan. Kakargahan mo lang ng tingga yung wire na paghinangan mo para mas mabilis siya kumapit kapag ihinang mo siya sa may kabilang side or sa paghinangan mo. Okay, ang gulo, di ba? Ayan, basta sundan nyo lang yung proseso, masusundan nyo yung gawa. Shoutout pala sa nag-comment sa akin na minura pa ako, and then sabi is mali yung turo natin. Muntik na daw nasunog yung amplifier niya dahil sa tinuro natin na ganyan. Mali yung pagkagawa niya. Or nangopya ka na nga lang, mali pa. 'Di ba? Yan ang masama diyan eh. Nangopya ka na nga lang, mali pa. Baka mamaya hindi naman nakasiris yung kanya. Baka mamaya nakaparallel. Okay, yan na. Tapos na yan. Alos tapos na yan. Or nasa kabilang side na lang yung kailangan dyan. Yung capacitor na MKP and then bulb is nakasiris na. Next move ay yung kabilang side naman. Yung kabilang side or sa negative side is yung 5 ohms na 10 watts na resistor. Okay? Isisiris lang din yan. Ngayon, bago mo siya hinangin, kuskusin mo muna yung alambre. Kasi nangingitim yan. Oxidize yan. Hindi kakapit yung tingga dyan. Kaya minsan nagtataka kayo bakit pag ininang mo yung mga resistor or diode o ano mga parts na pag ginangin mo hindi ko makapit dahil marumi. 'Di ba? Hindi kakapit yung tingga dyan. Kaya need mo dyan ikuskusin. Ayan. Tapos siyempre putulin yung naka-exist na wire para or naka-exist na alambre para hindi siya bulky tingnan or sagwa tingnan. Mas malinis siya. Okay, tapos ganun din, kakargahan mo lang yan. Bago mo kargahan, siyempre, pasakan mo muna ng shrinkable tube. Kung may shrinkable tube kayo, mas okay. Kung wala, yan, kahit na hinangin mo lang ng todo, okay yan. Basta yung tipong hindi lang siya matatanggal, and then hindi siya magkadikit yan, no, sa may bulb. Okay, pero much better kung meron kayong shrinkable tube para safety, di ba? And then, hindi siya basta-basta mahatak or makakalas. Ayan, pag hinangin mo lang yung itim na wire papunta sa may 5 ohms na 10 watts na resistor. Okay, kung ayaw nyo ng may resistor, kung sa tingin nyo medyo magaspang yung tunog or makapal yung tunog, pwede naman tanggalin yan. Rekta na lang, MKP na lang ng kapasitor, and then bulb na lang. Pero sa akin, nilalagyan ko na agad yan. Kung ayaw nila ni Bossing yung nakabili niyan, pwede naman tanggalin. Kumbaga, optional na lang. Sa akin lang, nilalagyan ko na agad para wala na masabi si Bossing, di ba? And then, kasama talaga yan sa package natin na meron talagang resistor na 10 ohms. Pandagdag tibay din yan. Okay, ayan, kakargaan ulit siya ng tingga. Yan, lahat ng proseso natin, tingga muna bago pagdugtong.
para kapit na kapit. And then same procedure sa una. Gamit tayo ng shrinkable tube. Salpak sa may wire bago hinang sa may paghihinangan natin. Okay? And then sa mga nagtatanong kung anong watts ng panghihinang na ginagamit ko, bakit mabilis siya makahinang, 60 watts yan. And then kung nagtatanong kung anong brand, wala ako particular na brand. Ang panghihinang ko is lumang-luma na yan, bulok na yan. Kapag nasira lang yung coil niyan, pinapalitan ko lang. Tapos, gamit kayo ng blue tip or long life para mas maganda yung tip ng panghinang nyo. Okay, yan, halos tapos na. Nakaseries na yan. Yung negative side is resistor. Yung positive side is bulb and then capacitor na MKP. Tapos sa may gawing capacitor, dyan mauna yung amplifier. Galing amplifier, papuntang capacitor. Tapos pagkalagpas ng capacitor, bulb, kasunod yan is driver unit na. Although pwede naman yan kahit na vice versa siya. Pero mas prepare ko yung una yung capacitor. Okay? And then yan, yung isa, binalikan ko. Kulang na lang dyan is yung resistor na 5 ohms and then 10 watts. Hanggang dito na lang, okay na yan. Sana nakapagbigay ideya ako sa inyo. Basta sundan nyo lang yung mga sinasabi ko or sa ginagawa natin sa my vlog is masusundan nyo yan. Laking tulong yan sa mga protection valve nyo. Okay? Peace out.